Sa paanan ng kabundukan ng Mount Cristobal ay may isang baryong bihirang marating ng mga tagalungsod. Napapaligiran ito ng malalawak na palayan, ilog na malinaw ang tubig, at kagubatang tila walang katapusan kapag minasdan mula sa malayo. Sa umaga ay payapa ang baryo, ngunit pagsapit ng gabi ay nagiging tahimik ang paligid na para bang may kung anong lihim na ayaw magpagambala. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kagubatan sa silangan ng baryo. May mga matatandang nagsasabing hindi lahat ng nilalang doon ay tao. May mga naglalaho raw na mga ngaso. May mga naliligaw kahit kabisado nila ang daan, at may mga naririnig na yabag ng kabayo sa gitna ng gabi kahit walang kabayong naninirahan sa lugar. Ngunit para kina Diego at Manuel, dalawang matalik na magkaibigan na lumaki sa baryo, ang mga kwentong iyon ay bahagi lamang ng mga pananakot ng matatanda upang pigilan ang mga kabataan sa paggala sa gubat. Si Diego ay 21 taong gulang, matipuno at mahilig sa pakikipagsapalaran. Kilala siya sa baryo bilang matapang at walang inuurungang hamon. Samantala, si Manuel naman ay mas tahimik at mapagmasid. Madalas siyang mag-isip bago gumawa ng hakbang, ngunit kapag kasama niya si Diego ay madali rin siyang nahihikayat. Magkaibigan sila mula pagkabata. Sabay silang naligo sa ilog, sabay nang huli ng isda, at sabay ring nangarap na balang araw ay makaalis sa baryo upang makakita ng mas malaking mundo. Isang hapon ng tag-init, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng punong mangga malapit sa palayan, muling napag-usapan ang tungkol sa kagubatan. May narinig akong kwento kay Mang Isko, sabi ni Manuel habang nakatingin sa malayong kabundukan. May dalawang mga ngaso raw na hindi nakauwi noong isang buwan. Napangiti si Diego at sumandal sa puno. Baka naman nalasing lang. Hindi raw. Hinanap sila ng mga tao pero wala talagang nakita. Manuel, lahat na lang sa baryong ito ginagawang kwento ng kababalaghan. Tahimik na napabuntong hininga si Manuel. Hindi mo ba naiisip na baka may katotohanan? Tumayo si Diego at pinagpag ang kanyang pantalon. Kung totoo man, gusto ko ngang makita. Napailing si Manuel. Hindi biro ang gubat na iyon. Ngunit sa mga mata ni Diego ay may ningning ng pananabik. Kinabukasan ay nagpasya silang mangahoy sa gilid ng kagubatan. Karaniwan na itong ginagawa ng mga lalaki sa baryo, ngunit may bahagi ng gubat na bihirang pasukin dahil sinasabing doon nagsisimula ang lugar na pinagmamay-ari ng mga nilalang na hindi tao. Maagang maaga silang umalis habang malamig pa ang hangin. Bitbit nila ang kani-kanilang gulok, lubid, at kaunting pagkain. Habang naglalakad sila sa makitid na daan, napansin ni Manuel na tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Karaniwan ay maraming ibong umaawit sa umaga, ngunit ng araw na iyon ay kakaunti lamang ang maririnig. Napapansin mo ba? Tanong niya. Ano? Parang ang tahimik. Takot ka na agad? Hindi sumagot si Manuel. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan, ay huminto muna sila upang magpahinga.
Mula roon ay makikita ang matataas na puno na halos hindi mapasukan ng liwanag ng araw. Ang lupa ay mamasa-masa at may manipis na hamog na tila gumagapang sa pagitan ng mga puno. Hanggang dito lang dapat, sabi ni Manuel. Ngunit ngumiti si Diego. Kaunti pa, mas maraming matitibay na kahoy sa loob. Nag-atubili si Manuel, ngunit sumunod din. Habang lumalalim sila sa kagubatan, ay lalo nilang nararamdaman ang kakaibang bigat ng paligid. Ang hangin ay tila lumalamig kahit mataas na ang araw. Paminsan-minsan ay may naririnig silang kaluskos sa malayo, ngunit kapag nililingon nila ay wala namang makita. Lumipas ang ilang oras habang nagpuputol sila ng kahoy. Nang mapansin nilang medyo mabigat na ang kanilang mga dala, ay nagpasya silang magpahinga muna. Umupo si Diego sa isang malaking ugat ng puno habang umiinom ng tubig. Wala naman palang dapat katakutan dito, sabi niya. Bago pa makasagot si Manuel ay may narinig silang mahinang tunog. Parang yabag, mabagal, mabigat. Nanahimik silang dalawa. Muling umaling-aungaw ang yabag, ngunit sa pagkakataong iyon ay mas malinaw na. Tunog iyon ng paa ng kabayo. Nagkatinginan sila. May kabayo rito? Bulong ni Manuel. Unti-unting tumayo si Diego at sinilip ang paligid. Walang tao. Walang hayop. Ngunit patuloy ang tunog ng mga yabag na tila umiikot sa kanilang kinaroroonan. Biglang lumakas ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon sa itaas nila. At sa kanila narinig ang isang mahinang tawa. Hindi nila malaman kung saan nanggaling. Malamig, magaspang, at tila napakalapit sa kanilang tenga. Namutla si Manuel, "Diego!" Ngunit bago pa siya makapagsalita ay may dumaan na anino sa pagitan ng mga puno. Mabilis, napakabilis. Hindi malinaw ang mukha ngunit sapat upang makita nilang hindi iyon ordinaryong tao. Matangkad, malapad ang balikat at tila may ulo ng kabayo. Napaatras si Manuel habang mabilis na tumibok ang kanyang dibdib. "Tumakbo tayo," nanginginig niyang sabi. Sa unang pagkakataon ay nawala ang ngiti sa mukha ni Diego. Muling narinig ang yabag ng kabayo. Mas malapit. Mas mabigat. At kasabay noon ay tila umiikot ang kagubatan sa kanilang paligid. Ang mga punong dinaanan nila kanina ay parang nag-iba ng pwesto. Ang landas na tinahak nila ay biglang nawala. "Hindi ito tama," bulong ni Diego. Biglang may malakas na halakhak na umaling-aungaw sa buong kagubatan. At sa isang iglap ay may kung anong dumaan sa pagitan nila. Napatalon si Manuel sa gulat. Nang lingunin niya si Diego ay wala na ito. "Diego!" Umalingaw-ngaw lamang ang kanyang sigaw. Nagpalinga-linga siya, ngunit puro puno lamang ang kanyang nakita. "Diego!" Walang sumagot. Nagsimula siyang tumakbo habang kinakabahan. Pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Diego sa malayo.
"Manuel!" Agad niyang sinundan ang tinig. Ngunit habang papalapit siya, ay napansin niyang parang lumalayo rin ito. Paulit-ulit niyang naririnig ang sigaw ng kaibigan, ngunit hindi niya makita kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng gubat na hindi niya kailanman nakita. May malawak na espasyo sa gitna ng mga puno. At sa gitna nito ay may isang lumang balete. Napakalaki nito. Ang mga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Biglang tumigil ang hangin. Kasabay noon ay may lumabas na nilalang mula sa likod ng puno. Napatigil si Manuel. Ang nilalang ay matangkad na parang tao, ngunit balot ng maitim na balahibo ang katawan. Ang mukha nito ay kahawig ng kabayo, ngunit ang mga mata ay mapula at tila nagliliyab sa dilim. Napaatras si Manuel habang nanginginig. Ngumisi ang nilalang. At saka ito nagsalita sa boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi pa tapos ang laro. Kasabay ng malamig na hanging dumampi sa kanyang balat, ay biglang nagdilim ang kanyang paningin. At ang huling narinig niya, bago siya mawalan ng malay, ay ang malakas na halakhak ng tikbalang na umaling-aungaw sa buong kagubatan. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ni Manuel nang siya ay unti-unting magkamalay. Para bang ilang araw siyang walang tulog habang umiikot ang kanyang paningin sa malamlam na liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Nanlalambot ang kanyang mga kamay at tila may malamig na hanging dumadampi sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang napamulat. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa pagitan ng mga sanga ng malalaking puno sa itaas niya. Kaagad siyang napabangon nang maalala ang nangyari. Ang kagubatan, ang halakhak, ang nilalang na may mukha ng kabayo, at si Diego. Mabilis siyang tumayo kahit nanginginig pa ang kanyang tuhod. Nagpalinga-linga siya, ngunit puro matataas na puno lamang ang kanyang nakita. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nawalan ng malay, ngunit halatang palubog na ang araw dahil kulay kahel na ang kalangitan sa pagitan ng mga dahon. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili, ngunit lalo lamang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung paano makakauwi. At higit sa lahat, hindi niya alam kung buhay pa ba si Diego. Unti-unti niyang inalala ang mga sinabi ng matatanda sa baryo noon pa man. Kapag pinaglaruan ka raw ng tikbalang, paiikutin nito ang landas hanggang hindi mo na makilala ang sariling daan. Kahit gaano mo kabisado ang gubat, ay mawawala ang iyong direksyon. May ilan pa ngang nagsasabing kayang paghiwalayin ng tikbalang ang magkasama upang lalo silang matakot. Noon ay hindi siya naniniwala. Ngunit ngayon ay nararanasan niya mismo ang bangungot na iyon. Diego. Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Nagsimula siyang maglakad habang pilit inaalala kung saan sila nanggaling kanina. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang nagiging kakaiba ang paligid.
paulit-ulit niyang nakikita ang parehong malaking puno, ang parehong bato, ang parehong ugat na nakalitaw sa lupa. Pakiramdam niya ay paikot-ikot lamang siya. Biglang may narinig siyang mahinang sipol ng hangin. Napahinto siya. Kasunod noon ay ang tunog ng mabibigat na yabag. Dahan-dahan, mabigat, parang paa ng kabayo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Unti-unti siyang umatras habang pilit hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. Ngunit wala siyang makita. Muling umaling-aungaw ang yabag. Mas malapit na ngayon. Kasabay noon ay may narinig siyang mahinang tawa mula sa likuran niya. Mabilis siyang napalingon, ngunit wala namang tao. "Lumayas ka," sigaw niya kahit nanginginig ang boses. Biglang tumahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay may bumagsak na tuyong sanga mula sa itaas ng puno. Napatalon siya sa gulat at doon niya nakita. Sa likod ng isang malaking puno ay may nakasilip na nilalang. Matangkad, maitim, at may matang mapula. Mabilis itong nagtago nang mapansin siyang nakatingin. Hindi na nag-isip si Manuel at agad siyang tumakbo. Humahampas sa kanyang mukha ang mga sanga habang nagmamadali siyang makalayo. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Ang mahalaga lamang ay makaalis siya sa lugar na iyon. Ngunit habang tumatakbo siya, ay lalo lamang lumalakas ang tunog ng yabag sa likuran niya. Parang may humahabol, parang may nakikipaglaro. Napansin niyang unti-unting kumakapal ang hamog sa paligid. Halos hindi na niya makita ang daraanan. Humihingal na siya nang makarating siya sa isang maliit na bahagi ng kagubatan na walang gaanong puno. At sa gitna noon ay may isang kubo. Luma iyon at tila matagal nang walang nakatira. Ang bubong ay gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng nipa, habang ang mga dingding ay yari sa kawayan. Nagatubili siya. Ngunit nang muli niyang marinig ang yabag sa likuran, ay mabilis siyang lumapit sa kubo at kumatok. "May tao po ba?" Walang sumagot. Muling umaling-aungaw ang yabag. Mas malapit na. Agad niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Madilim ang kubo, ngunit mas mainam iyon kaysa manatili sa labas. May isang lumang mesa sa gitna at ilang nakasabit na tuyong halaman sa kisame. At sa sulok ng kubo ay may matandang babae na tahimik na nakaupo. Halos mapasigaw si Manuel sa gulat. Hindi niya napansing may tao pala sa loob. Ang matanda ay payat at balot ng maitim na tela ang katawan. Mahaba ang puti nitong buhok at tila malalim ang tingin ng mga mata. Matagal siyang tinitigan nito bago nagsalita. "Hindi ka dapat napadpad dito." Napalunok si Manuel. "Lola, tulungan niyo po ako. Nawawala ang kaibigan ko." Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumayo ito ng dahan-dahan at lumapit sa maliit na bintana ng kubo. "Pinaglaruan kayo." Nanlamig si Manuel. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" May nilalang sa gubat na ito,
na ayaw sa maiingay at mapanghamong tao. Naalala ni Manuel kung paano pinagtawanan ni Diego ang mga kwento ng matatanda. Nasaan po ang kaibigan ko? Humarap ang matanda sa kanya. At buhay pa siya. Sa ngayon, parang piniga ang dibdib ni Manuel sa kaba. Ano pong ibig sabihin nun? Lumapit ang matanda at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Kapag nagustuhan ng tikbalang ang isang tao, hindi niya agad pinapatay. Biglang lumakas ang hangin sa labas ng kubo. Kumalabog ang bintana. At saka muling narinig ni Manuel ang mabigat na yabag ng kabayo sa labas. Unti-unting namutla ang matanda. Nakita na niya kung nasaan ka. Lola, makinig kang mabuti. Mabilis na sabi ng matanda. Bago sumapit ang hating gabi, kailangan mong mahanap ang kaibigan mo. Kapag hindi, pareho na kayong hindi makakabalik. Nanginig si Manuel. Paano ko siya mahahanap? Tahimik na tumingin ang matanda sa madilim na bahagi ng kagubatan sa labas. At ang mas mahalagang tanong, huminto siya. Ano ang handa mong isakripisyo para makaalis sa laro ng tikbalang? Hindi agad nakapagsalita si Manuel matapos marinig ang sinabi ng matandang babae. Pakiramdam niya ay lalo lamang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Sa labas ay patuloy ang malamig na simoy ng hangin habang ang mga dahon ay marahang kumakaluskos na tila may naglalakad sa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib upang pakalmahin ang mabilis na tibok nito. Ano pong ibig ninyong sabihin na laro? Mahina niyang tanong. Tahimik na umupo muli ang matanda sa tabi ng lumang mesa. Kumuha ito ng isang maliit na lampara at sinindihan iyon. Kaagad na kumalat ang mahinang liwanag sa loob ng kubo, ngunit hindi nito naalis ang nakapangingilabot na pakiramdam sa paligid. Hindi ordinaryong nilalang ang tikbalang, sabi ng matanda. Hindi lang siya basta nananakot ng tao. May mga pagkakataong pumipili siya ng mga gustong paglaruan. Napayuko si Manuel. Bakit kami? May mga taong hindi marunong gumalang sa kagubatan. Parang tinamaan si Manuel sa sinabi nito. Naalala niya kung paano sila nagtawanan ni Diego habang pinapabulaanan ang mga babalaan ng matatanda. Naalala niya rin kung paano ipinagpilitan ni Diego na mas lumalim pa sila sa gubat kahit may kakaiba na silang nararamdaman. Hindi namin alam, bulong niya. Hindi sapat ang hindi alam, malamig na sagot ng matanda. Saglit na tumahimik ang dalawa. Sa labas ay muling narinig ang mahinang yabag ng kabayo. Dahan-dahan, paikot. Parang may nagmamasid lamang sa kubo. Nanginginig na lumapit si Manuel sa bintana, ngunit mabilis siyang pinigilan ng matanda. Huwag kang titingin. Bakit po? Kapag nakita ka niya sa mata, mas madali kanyang malilinlang. Agad na umatras si Manuel. Lola, sino po ba kayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Ilang sandali muna itong nakatingin sa apoy ng lampara bago nagsalita. Matagal na akong nakatira rito. Mag-isa? Tumango ito. Dati ay may pamilya rin ako. Napansin ni Manuel ang lungkot sa boses nito. Nasaan na po sila?
Biglang humangin ng malakas sa labas. At sa unang pagkakataon ay nakita niyang tila namuo ang galit sa mukha ng matanda. Kinuha rin sila ng kagubatan. Natahimik si Manuel. Unti-unting bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng mga matatanda noon tungkol sa mga taong nawawala sa gubat at hindi na muling nakikita. Hindi lahat ng nawawala ay namamatay, patuloy ng matanda. May iba na habang buhay nang naliligaw. Paano pong naliligaw? May mga taong hindi na nakabalik sa tunay na daan. Kahit naglalakad sila palabas ng gubat, pabalik lamang sila sa pinanggalingan. Parang nanlamig ang likod ni Manuel. Naalala niyang ilang beses siyang paikot-ikot kanina bago niya nakita ang kubo. Ang tigbalang, pagpapatuloy ng matanda, mahilig sa takot. Kapag mas natatakot ang tao, mas lalo silang hindi makakahanap ng daan. Napahawak si Manuel sa ulo. Paano ko maililigtas si Diego? Tumayo ang matanda at lumapit sa isang lumang aparador sa sulok ng kubo. May kinuha itong maliit na supot na yari sa tela at iniabot iyon kay Manuel. Ano po ito? Asin. Nagulat siya. Asin? Hindi gusto ng mga nilalang ng kagubatan ang asin. Kapag naramdaman mong nililigaw ka niya, magbudbud ka sa lupa. Mahigpit iyong hinawakan ni Manuel. Makakatulong po ba talaga ito? Kung matatag ang loob mo. Muling narinig ang yabag sa labas. Sa pagkakataong iyon ay tila huminto mismo sa tapat ng kubo. Biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin. Walang kuliglig, walang kahit anong tunog. At saka may narinig silang marahang pagkatok sa dingding ng kubo. 1, 2, 3. Napatayo si Manuel habang nanginginig. Lola, hindi gumalaw ang matanda. Huwag kang magsasalita. Muling kumatok, mas malakas na ngayon, at kasunod noon ay isang boses. Manuel, nanlaki ang kanyang mga mata. Boses iyon ni Diego. Diego? Halos mapasigaw siya. Agad siyang hinawakan ng matanda sa braso. Wag! Pero si Diego iyon. Hindi siya iyon. Muling nagsalita ang boses sa labas. Manuel, tulungan mo ako. Nanginginig ang buong katawan ni Manuel habang nakatingin sa pinto. Eksaktong boses iyon ng kanyang kaibigan. Parehong-pareho. Nasasaktan ako. Napaluha si Manuel. Diego! Susugod sana siya sa pinto, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng matanda. Kapag binuksan mo iyan, hindi ka na makakalabas. Biglang nagbago ang tono ng boses sa labas. Mula sa mahinang paghingi ng tulong ay naging mababa at magaspang iyon. At maya-maya ay napalitan ng malakas na halakhak. Ang parehong halakhak na narinig niya sa kagubatan. Napaatras si Manuel habang nanlalamig ang buong katawan. Unti-unting umuga ang dingding ng kubo na tila may malaking nilalang na umiikot sa labas. Pagkatapos ay biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Nakakabinging tahimik.
Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita ang matanda. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ano pong gusto niya sa amin? Mabigat na napabuntong hininga ang matanda. Masaya siyang paghiwalayin ang mga taong malapit sa isa't isa. Napalunok si Manuel. Bakit? Dahil alam niyang kapag nag-iisa ang tao, mas madali silang mawalan ng pag-asa. Napayuko si Manuel habang mahigpit na hawak ang supot ng asin. Hindi niya maaaring iwan si Diego. Kahit gaano siya katakot, kailangan niya itong hanapin. Tumayo siya at humarap sa matanda. Lola, pupuntahan ko siya. Tahimik siyang tinitigan nito. Kapag umalis ka rito, magsisimula na ang tunay na laro. Hindi ko kayang pabayaan ang kaibigan ko. Dahan-dahang tumango ang matanda. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang maliit na anting-anting na yari sa kahoy at ipinabitin iyon sa leeg ni Manuel. Anak ng balete ang tikbalang na iyon, mahina nitong sabi. At may isang lugar sa gubat na hindi niya iniiwan. Saan po? Unti-unting namutla ang mukha ng matanda. Sa lugar kung saan walang ibong umaawit. Nanlamig si Manuel dahil bigla niyang naalala may nadaanan silang ganoong lugar kanina ni Diego. Isang bahagi ng kagubatan na sobrang tahimik. Walang hangin, walang ibon, at sa gitna noon ay may napakalaking puno ng balete. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Nagsimulang mamatay ang apoy ng lampara. At bago tuluyang nagdilim ang kubo, ay may narinig silang mabigat na yabag ng kabayo na unti-unting papalapit muli sa kanilang pintuan. Mahigpit na napahawak si Manuel sa anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg habang nakatitig sa pintuan ng kubo. Ang mabibigat na yabag sa labas ay tila unti-unting lumalapit, kasabay ng malamig na hanging sumisingit sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Namatay ang apoy ng lampara. Biglang nabalot ng dilim ang buong kubo. Narinig ni Manuel ang mabagal na paghinga ng matandang babae habang tahimik itong nakatayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay tumigil ang mga yabag. Kasunod noon ay isang nakakabinging katahimikan. Pakiramdam ni Manuel ay halos marinig na niya ang sariling tibok ng puso. Maya-maya ay may marahang kumamot sa dingding ng kubo. Mahaba, mabagal, parang matutulis na kuko na dumidiin sa kawayan. Napasara si Manuel ng mga mata. Lola, mahina niyang bulong. Huwag kang gagalaw. Muling kumalabog ang dingding. Mas malakas. Kasabay noon ay may marahang tawa na umikot sa paligid ng kubo. Parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Hindi siya makakapasok hanggat hindi mo siya pinapansin, bulong ng matanda. Mahigpit na napalunok si Manuel. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang boses mula sa likod ng kubo. Manuel, boses muli iyon ni Diego. Mahina, pagod, parang nasasaktan. Manuel, tulungan mo ako. Pumikit si Manuel habang pilit pinipigilan ang sariling lumingon. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Hindi totoong si Diego iyon.
panlilin lang lamang iyon ng tikbalang. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang nagiging desperado ang boses. Pakiusap. Napahawak si Manuel sa ulo. Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa kaba at takot. Biglang tumayo ang matanda at kumuha ng maliit na mangkok mula sa mesa. Nagbudbud ito ng asin sa paligid ng pintuan habang may mahina itong binubulong na hindi maintindihan ni Manuel. At kasabay noon ay biglang lumakas ang hangin sa labas. May malakas na dagundong na tila may malaking nilalang na umatras mula sa kubo. Pagkatapos ay muling tumahimik ang paligid. Huminga ng malalim ang matanda bago humarap kay Manuel. Hindi na tayo ligtas dito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Alam na niya kung nasaan ka. Unti-unting bumalik ang liwanag mula sa maliit na apoy na muling sinindihan ng matanda. Ngunit ngayon ay mas malinaw na nakita ni Manuel ang takot sa mga mata nito. Kapag minarkahan ka ng tikbalang, mahina nitong sabi, kahit saan ka magpunta sa kagubatan ay mahahanap ka niya. Nanlamig si Manuel. Ano pong kailangan kong gawin? Hanapin mo ang kaibigan mo bago sumikat ang araw. At kapag hindi ko siya nakita, tahimik na yumuko ang matanda. Baka hindi na kayo parehong makaalis. Napatitig si Manuel sa madilim na bahagi ng kubo. Hindi niya kayang isipin na mawawala si Diego dahil lamang sa kanilang katigasan ng ulo. Biglang may naalala siya. Lola, sinabi ninyo kanina na may lugar na walang ibong umaawit. Tumango ang matanda. Doon malakas ang kapangyarihan niya. Doon ko ba makikita si Diego? Kung hindi pa siya tuluyang kinukuha ng kagubatan. Mabigat na napalunok si Manuel. Pagkatapos ay tumayo siya. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, ay pinilit niyang maglakad papunta sa pintuan. Handa ka na ba? Tanong ng matanda. Hindi agad siya sumagot. Hindi siya handa. Takot na takot siya. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang supot ng asin at isinilid iyon sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg. Kailangan kong hanapin si Diego. Dahan-dahang tumango ang matanda. Pagbukas niya ng pintuan, ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Mataas na ang buwan. Ngunit kahit maliwanag ito ay tila hindi sapat upang maitaboy ang kadiliman ng kagubatan. Humakbang siya palabas ng kubo habang marahang nagsara ang pinto sa kanyang likuran. At nang linggunin niya iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Wala nang kubo. Puro puno na lamang ang nasa likod niya. Napaatras siya sa gulat. Lola? Walang sumagot. Mabilis siyang lumingon sa paligid, ngunit wala na ang kubong pinanggalingan niya. Parang hindi iyon umiral kailanman. Nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. Hindi ito totoo. Biglang may narinig siyang mahinang sipol ng hangin sa malayo. Kasunod noon ay ang mabibigat na yabag ng kabayo. Muli, mas malinaw, mas malapit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Manuel
at nagsimula siyang maglakad sa gitna ng kagubatan. Habang tumatagal ay lalo niyang napapansin ang kakaibang anyo ng paligid. Ang mga puno ay tila mas malalaki kaysa dati. Ang mga ugat ay parang gumagalaw sa lupa kapag hindi niya direktang tinitingnan. Paminsan-minsan ay may nakikita siyang anino sa pagitan ng mga puno. Mabilis, matangkad, at tila sumusunod sa kanya. Pinilit niyang huwag lumingon. Naalala niya ang bili ng matanda. Kapag mas pinansin niya ang nilalang, mas lalo siyang maliligaw. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na biglang nanahimik. Walang kuliglig, walang hangin, walang kahit anong tunog. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam at sa kanya nakita. Sa gitna ng malawak na bahagi ng gubat ay nakatayo ang napakalaking puno ng balete. Mas malaki ito kaysa sa nakita niya kanina. Ang mga ugat nito ay tila mga higanting ahas na gumagapang sa lupa. At sa ilalim ng puno may isang tao, nakatali, nakaluhod. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Manuel. Diego! Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Ngunit habang papalapit siya ay napansin niyang nakayuko lamang ang kaibigan. Hindi ito gumagalaw. Diego! Paglapit niya ay agad niyang hinawakan ang balikat nito. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Diego at nanlamig ang buong katawan ni Manuel. Dahil ang mga mata nito ay hindi na normal, namumula iyon at may kakaiba itong ngiti sa labi. Unti-unting nagsalita si Diego sa boses na hindi na tila kanya. Ang tagal kitang hinintay. Napaatras si Manuel habang nakatitig sa kaibigan niyang nakaluhod sa ilalim ng napakalaking balete. Hindi niya maipaliwanag ang malamig na takot na gumapang sa kanyang katawan nang makita ang mapupulang mata ni Diego. Hindi iyon ang mukhang nakilala niya mula pagkabata. Parang may ibang nilalang na nakasilip mula sa loob ng katawan nito. Diego! Nanginginig niyang tawag. Dahan-dahang tumayo si Diego. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang ngiti sa labi nito. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang kuliglig. Tanging ang mahinang paglangit-ngit lamang ng mga ugat ng balete ang maririnig habang tila gumagalaw ang mga ito sa lupa. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Diego sa mababang boses. Lumunok si Manuel. Ayos ka lang ba? Hindi agad sumagot si Diego. Sa halip ay marahan itong lumakad palapit. Isang hakbang, 2, 3. Habang papalapit ito ay lalo namang bumibigat ang pakiramdam ni Manuel. Diego, umalis na tayo rito. Huminto si Diego sa kanyang harapan at saka itong ngumiti ng mas malawak. Hindi mo ba naiisip na mas mabuti rito? Nanlamig si Manuel. Anong sinasabi mo? Tahimik lamang na tumingin si Diego sa paligid ng kagubatan. Dito walang ingay. Diego, walang taong mapanlait. Napakunot noo si Manuel.
Kaibigan, umuwi na tayo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Diego. Unti-unting nawala ang ngiti nito. At sa isang iglap ay tila galit na galit itong tumingin kay Manuel. Hindi mo naiintindihan. Napaatras si Manuel sa sigaw nito. Diego, hindi mo alam ang nakita ko rito. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid nila. Kumaluskos ang mga dahon ng balete. At mula sa itaas ng puno ay unti-unting narinig ang mahinang halakhak. Nanlamig ang likod ni Manuel. Narito ang tikbalang. Pinilit niyang huwag magpahalata ng takot. Mahigpit niyang hinawakan ang supot ng asin sa kanyang bulsa habang dahan-dahang lumalapit muli kay Diego. Hindi ikaw ang nagsasalita, sabi niya. Ngumisi si Diego. Oo ba? At sa isang iglap ay biglang tumingala ito sa tuktok ng puno. Kasabay noon ay may malaking aninong gumalaw sa pagitan ng mga sanga. Napatingin si Manuel at doon niya nakita ang tikbalang. Nakatayo ito sa makapal na sanga ng balete. Napakatangkad. Halos abot nito ang matataas na bahagi ng puno. Ang katawan nito ay balot ng maitim na balahibo, habang ang mukha ay kahawig ng kabayong galit na galit. Ang mga mata nito ay mapula at tila nagliliyab sa dilim ng gabi. Unti-unti itong ngumiti at saka ito nagsalita. Hindi ba't masaya ang laro? Parang nanigas ang buong katawan ni Manuel. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga habang nakatitig sa nilalang. Pakawalan mo siya, nanginginig niyang sabi. Biglang umugong ang malalim na halakhak ng tikbalang sa buong kagubatan. Pakawalan, dahan-dahan itong bumaba mula sa puno. Hindi ito tumatalon, hindi rin ito nahuhulog. Parang gumagapang ang katawan nito pababa sa puno na tila hindi sumusunod sa normal na galaw ng tao o hayop. Napaatras si Manuel habang nanginginig. Bakit ko siya pakakawalan? Tanong ng nilalang. Kayo mismo ang lumapit. Naramdaman ni Manuel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi namin alam, pero mayabang kayo. Biglang nag-iba ang tono ng boses nito. Mas mabigat, mas malamig. Tinawanan ninyo ang kagubatan. Napatungo si Manuel. Hindi siya makasagot. Dahil alam niyang totoo iyon. Biglang lumakad palibot sa kanila ang tikbalang habang mabagal nitong hinihimas ang mga ugat ng balete. Maraming tao ang pumapasok dito, sabi nito. Pero hindi lahat marunong gumalang. Napatingin si Manuel kay Diego. Tahimik lamang itong nakatayo habang tila nawawala sa sarili. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Manuel. Huminto ang tikbalang. At bakit mo agad sinisisi ang iba? Unti-unti itong ngumiti. Madaling magbago ang tao kapag natukso. Nanlaki ang mata ni Manuel. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay tumingin ito kay Diego at saka muling nagsalita. Sinabi ko lamang sa kanya ang gusto niyang marinig. Unti-unting napakunot noo si Manuel habang nakatingin sa kaibigan.
Diego? Tahimik na yumuko si Diego. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Pagod na akong maliitin ng mga tao sa baryo. Nagulat si Manuel. Anong sinasabi mo? Akala nila wala akong mararating. Hindi totoo iyan. Ngunit umiling si Diego. Hindi mo lang napapansin. Unti-unting lumapit ang tikbalang sa kanyang tabi. Mas madaling makapasok ang dilim sa pusong puno ng galit. Bulong nito. Parang gusto nang tumakbo ni Manuel ngunit pinilit niyang manatili. Diego, makinig ka sa akin. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang kaibigan. Uuwi tayo. Ngunit bago pa makalapit si Manuel ay biglang nagdilim ang paligid. Lumakas ang hangin at sa isang iglap ay tila gumalaw ang mga ugat ng balete. Mabilis nitong pinulupot ang mga paa ni Manuel. Napabagsak siya sa lupa. Manuel! Sigaw ni Diego. Sinubukan niyang kumawala ngunit lalo lamang humihigpit ang mga ugat. Narinig niya ang malalim na halakhak ng tikbalang habang unti-unti itong lumalapit sa kanya. At ngayon, sabi nito, ikaw naman ang mawawala. Nanlaki ang mata ni Manuel nang biglang maramdaman niyang hinihila siya ng mga ugat pababa sa madilim na lupa sa ilalim ng balete. Nagpumigla si Manuel habang patuloy siyang hinihila ng mga ugat ng balete pababa sa malamig at mamasamasang lupa. Pakiramdam niya ay may mga kamay na mahigpit na kumakapit sa kanyang mga paa habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang kanyang katawan. Diego! Sigaw niya. Ngunit tila nanigas lamang sa kinatatayuan ng kanyang kaibigan. Sa itaas nila ay umaling-aungaw ang malalim na halakhak ng tikbalang. Mas mabuti nang manatili kayo rito, sabi nito. Ang kagubatan ay para sa mga marunong makinig. Patuloy na lumubog si Manuel hanggang sa halos dibdib na lamang niya ang nakalabas sa lupa. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang pilit niyang kinakapa ang supot ng asin sa kanyang bulsa. Naalala niya ang bilin ng matandang babae. Kapag nililigaw ka ng nilalang, gumamit ka ng asin. Mabilis niyang inilabas ang supot at ibinuhos ang laman nito sa paligid. Sa isang iglap ay biglang umugong ang paligid. Parang may nasusunog. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng tikbalang sa buong kagubatan. Biglang umurong ang mga ugat na nakapulupot sa katawan ni Manuel. Agad siyang gumapang palayo habang hinihingal. Manuel! Sigaw ni Diego. Mabilis siyang tumayo at hinila ang kaibigan. Tumakbo tayo. Ngunit bago pa sila makalayo ay biglang bumagsak ang makapal na sanga mula sa itaas nila. Napaatras silang dalawa at sa harap nila ay muling lumitaw ang tikbalang. Mas galit na ngayon ang mukha nito. Ang mapupulang mata ay tila naglalagablab habang mabigat itong humihinga. Hindi ka dapat gumamit niyan, galit nitong sabi habang nakatingin sa asin sa lupa. Mahigpit na hinawakan ni Manuel si Diego. Umalis na tayo rito. Ngunit hindi gumagalaw si Diego. Nilingon siya ni Manuel at nagulat siya sa ekspresyon nito. Takot, pagkalito, at tila may mabigat na laban sa loob ng isip nito.
Hindi ko kaya, bulong ni Diego. Kaya mo. Napahawak si Diego sa ulo habang nanginginig. Parang may bumubulong sa isip ko. Unti-unting ngumiti ang tikbalang. Dahil nakikinig siya. Biglang napasigaw si Diego habang napaluhod sa lupa. Tumigil ka! Mabilis na lumapit si Manuel upang alalayan siya, ngunit biglang umihip ang napakalakas na hangin. Napapikit siya. At nang muli siyang dumilat, wala na si Diego. Diego! Naglaho ito parang usok sa gitna ng kagubatan. Biglang kumalat ang makapal na hamog sa paligid. Halos wala nang makita si Manuel habang umiikot ang kanyang paningin. Narinig niya ang mahinang bulong sa kanyang paligid. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit tila maraming boses ang sabay-sabay na nagsasalita. Maya-maya ay may nakita siyang mga anino sa pagitan ng hamog. Mga taong nakatayo, tahimik, hindi gumagalaw. Nanginginig na napaatras si Manuel habang dahan-dahang lumilinaw ang mga mukha ng mga ito. Mga ordinaryong tao. May matanda. May babae. May binata. Lahat sila ay maputla at tila walang buhay ang mga mata. Biglang nagsalita ang isa sa kanila. Hindi na kami makaalis. Nanlamig si Manuel. Maya-maya ay nagsalita rin ang isa pa. Matagal na kaming nawawala. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Manuel habang napapalibutan siya ng mga anino. Tulungan mo kami. Parang mawawalan siya ng hininga habang nakatingin sa mga ito. Paano kayo napunta rito? Nanginginig niyang tanong. Tahimik silang nagturo sa likuran niya. Dahan-dahang lumingon si Manuel. At nakita niya ang tikbalang na nakatayo sa gitna ng hamog. Hindi na ito nakangiti. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. At sila, mababa nitong sabi, ay mga taong hindi marunong umuwi. Unti-unting umatras si Manuel. Pakawalan mo sila. Pakawalan? Muling natawa ang nilalang. Hindi ko sila ikinulong. Napakunot noo si Manuel. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit ang tikbalang habang mabigat ang bawat yabag nito sa lupa. Ang kagubatan ay sumasalamin lamang sa laman ng puso. Tahimik na nakinig si Manuel kahit nanginginig. Ang mga taong puno ng galit, inggit, takot o kayabangan, sila mismo ang naliligaw. Napayuko si Manuel. Naalala niya kung paano nila pinagtawanan ang mga kwento tungkol sa kagubatan, kung paano sila nagmatigas, kung paano nila hinamak ang mga babala ng matatanda. Biglang may humawak sa kanyang braso. Nagulat siya nang makitang isa sa mga anino iyon. Isang matandang lalaki. Umalis ka habang kaya mo pa, mahina nitong sabi. May paraan pa ba para makaalis kayo? Unti-unting umiling ang matanda. At ikaw, huwag mong hayaang tuluyang makuha ang kaibigan mo. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang maglaho ang mga anino sa paligid. Kasabay noon ay muling umugong ang malalim na boses ng tikbalang.
Malapit nang sumapit ang hating gabi. Nanlamig si Manuel. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae sa kubo. Kapag hindi niya nahanap si Diego bago maghating gabi, baka hindi na sila makabalik. Biglang may narinig siyang sigaw sa malayo. "Manuel!" Boses iyon ni Diego. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng sigaw. Ngunit nang muli siyang humarap sa tikbalang, wala na ito. Kasabay ng pagkawala ng nilalang ay nagsimulang gumalaw ang buong kagubatan. Ang mga puno ay tila nag-iiba ng pwesto. Ang lupa ay parang humihinga. At sa gitna ng umiikot na hamog, ay muli niyang narinig ang sigaw ni Diego. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang may kasama ng ibang boses na tumatawa sa dilim. "Maa-Anuel!" Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang pahabang tawag ni Diego habang humahalo rito ang nakapangingilabot na tawa ng tikbalang. Hindi malaman ni Manuel kung alin ang totoo at alin ang panlilinlang. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Huminga siya ng malalim at nagsimulang tumakbo sa direksyon ng tinig ng kaibigan. Habang lumalalim siya sa kagubatan, ay lalo namang nagiging kakaiba ang paligid. Ang hamog ay tila buhay na sumusunod sa bawat galaw niya. Ang mga puno ay nagmumukhang mas matataas at mas siksik, habang ang lupa ay nagiging maputik at madulas. Paminsan-minsan ay may mga matang sumisilip sa dilim, mapupula, malamlam, at agad nawawala kapag sinusubukan niyang titigan. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg habang patuloy sa pagtakbo. "Diego!" sigaw niya. Walang sumagot. Tanging hangin lamang ang bumalik sa kanya. Unti-unti siyang bumagal nang mapansin niyang parang pamilyar ang lugar na kanyang nadaanan. Ang malaking ugat na hugis ahas. Ang biyak na bato. Ang tuyong punong tila kamay ang mga sanga. Bigla siyang huminto. Nakita na niya ang mga ito kanina. Nanlamig siya. Paikot-ikot lamang siya. "Hindi," bulong niya. Mabilis niyang inilabas ang kaunting asin mula sa supot at ibinudbud iyon sa lupa. Sa isang iglap ay umihip ang malamig na hangin at saka niya nakita. Unti-unting nagbago ang anyo ng paligid. Ang daang kanina'y diretso ay biglang nagkaroon ng ibang landas sa kanan. Parang may natatagong daan na ngayon lamang lumitaw. Huminga ng malalim si Manuel. Gumagana ang asin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na tinahak ang bagong landas. Habang naglalakad siya ay napansin niyang lalong tumatahimik ang paligid. Walang ibon. Walang kuliglig. Walang kahit anong tunog maliban sa mahina niyang paghinga. At maya-maya ay may naamoy siyang kakaiba. Amoy usok. Parang may sinusunog. Nagmadali siyang sumulong hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bahagi ng kagubatan na tila nilinis ng tao. May abo sa lupa. May mga lumang kahoy. At sa gitna noon ay may maliit na apoy. Napatigil si Manuel. May isang lalaking nakaupo sa tabi ng apoy.
Matanda na ito, payat, at mahaba ang balbas. Nakasuot ito ng kupas na damit habang tahimik na nakatingin sa apoy. Nag-atubili si Manuel, ngunit dahan-dahan siyang lumapit. "Tay?" Unti-unting nag-angat ng ulo ang matanda at agad napansin ni Manuel ang mga mata nito. Pagod, parang matagal nang walang tulog. "Bakit ka narito?" tanong ng matanda. "Nawawala po ang kaibigan ko." Tahimik lamang itong tumingin sa kanya bago muling nagsalita. "Hindi ka dapat nagpagabi rito. Hindi ko po sinasadya." Tinitigan siya ng matanda ng matagal. Pagkatapos ay tumingin ito sa paligid ng kagubatan. Nakita kanan niya. Nanlamig si Manuel. "Kilala niyo po ang tikbalang?" Mahinang natawa ang matanda, ngunit walang saya iyon. "Mas matagal ko na siyang kilala kaysa sa iniisip mo." Unti-unting naupo si Manuel malapit sa apoy. Pagod na siya. Pakiramdam niya ay ilang araw na siyang gumagala sa gubat kahit ilang oras pa lamang naman ang lumilipas. "Sino po kayo?" Tahimik na tumingin ang matanda sa apoy. Isa ring naligaw. Napakunot noo si Manuel. Hindi po kayo makaalis?" Unti-unting ngumiti ang matanda, ngunit puno iyon ng lungkot. "Matagal ko nang sinusubukan." Parang biglang bumigat ang dibdib ni Manuel. "Gaano na po kayo katagal dito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Makalipas ang ilang sandali ay mahina itong nagsalita. "Hindi ko na maalala." Napatingin si Manuel sa paligid. Biglang mas lumamig ang hangin. "At bakit hindi kayo tinutulungan ng mga tao sa baryo?" Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. "Dahil para sa kanila, matagal na akong patay." Nanlamig ang buong katawan ni Manuel. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi lahat ng nawawala sa kagubatan ay namamatay. Pagpapatuloy ng matanda. May iba na naiipit sa pagitan ng daan palabas at daan papunta sa dilim. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Manuel. Naalala niya ang mga aninong nakita niya kanina sa hamog. May paraan pa po bang makaalis? Tahimik na tumingin ang matanda sa apoy bago tumango. Meron. Biglang nabuhayan ng pag-asa si Manuel. Ano po yon? Hanapin mo kung saan nagsimula ang sumpa. Napakunot noo siya. Sumpa? Tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palapit sa isang malaking puno. Hindi dating ganito ang kagubatang ito. Anong nangyari? Huminga ng malalim ang matanda. May taong nagkasala rito noon. Tahimik na nakinig si Manuel. May grupo ng kalalakihan na pumasok sa gubat para putulin ang sinaunang balete. Nanlamig siya. Bakit po? Dahil naniniwala silang may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon sa paligid. At doon nagsimula ang lahat. Napansin ni Manuel na tila nanginginig ang matanda habang nagsasalita. Isa-isa silang nawala. Unti-unting bumaba ang boses nito hanggang sa wala nang nakabalik.
kasama po kayo?" Tahimik na napapikit ang matanda. At saka dahan-dahang tumango. Biglang lumakas ang hangin. Kasabay noon ay unti-unting namatay ang apoy sa harapan nila. Nabalot ng kadiliman ang paligid. At sa likod nila ay may mabigat na yabag na muling narinig. 1, 2, 3. Dahan-dahang lumingon si Manuel. At sa pagitan ng mga puno ay nakita niya ang napakalaking anyo ng tikbalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kasama na itong ibang mga nilalang sa dilim. Mga aninong nakayuko at gumagapang sa lupa habang dahan-dahang papalapit sa kanila. Napatayo si Manuel habang nanginginig na nakatitig sa mga nilalang na unti-unting lumalabas mula sa kadiliman ng kagubatan. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan ay nakita niyang hindi tao ang paraan ng kanilang paggalaw. Nakayuko ang mga ito. Mabagal na gumagapang sa lupa. At habang papalapit ay naririnig niya ang mahihinang ungol na tila nanggagaling sa malalim na balon. Sa likuran nila ay nakatayo ang tikbalang. Tahimik, nakatitig lamang. Ang mapupula nitong mga mata ay tila nagliliyab sa dilim habang ang malamig na hangin ay umiikot sa paligid nito. Napatras si Manuel. "Ano sila?" Nanginginig niyang tanong. Mahigpit na napapikit ang matandang lalaki sa tabi niya. Sila ang mga hindi na nakaalis. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Unti-unting lumapit ang mga anino hanggang sa unti-unting luminaw ang kanilang mga mukha. Mga ordinaryong tao, ngunit maputla, tuyot, at walang buhay ang mga mata. May matandang babae, may binata, may isang lalaking tila mangangaso. Lahat sila ay mukhang pagod na pagod. Parang matagal nang nawawala. "Pakiusap," bulong ng isa. "Tulungan mo kami." Nanginig si Manuel habang nakatingin sa kanila. Bakit sila ganyan? Kapag matagal kang nawala sa kagubatan, sagot ng matanda, unti-unting kinakain ng dilim ang iyong isip. Muling umugong ang malalim na halakhak ng tikbalang. "Hindi ba't maganda silang tingnan?" sabi nito. Napahigpit ang kamao ni Manuel. "Hayop ka!" Biglang tumahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang ngiti ng tikbalang. "At ano naman kayo?" Malamig nitong tanong. "Mga taong pumapasok dito para sirain ang kagubatan?" Napayuko si Manuel. Hindi siya makasagot. Dahil alam niyang totoo iyon. Lumapit ng bahagya ang tikbalang habang mabigat ang bawat yabag nito sa lupa. Maraming taon nang ginagalaw ng tao ang lugar na ito, sabi nito. Pinuputol ang mga puno. Sinisira ang tahanan ng mga nilalang na nauna rito. Napatingin si Manuel sa matandang lalaki. Tahimik lamang itong nakayuko. "At ang mga nawawala?" tanong ni Manuel. Hindi lahat ng nawawala ay inosente. Unti-unting lumakas ang hangin sa paligid nila. May mga taong pumapasok dito dala ang kasakiman. Biglang nag-iba ang tingin ng tikbalang kay Manuel. Katulad ng kaibigan mo, nanlaki ang mata niya.
Hindi totoo iyan. Ngumisi ang nilalang. Hindi mo ba alam? Unti-unting bumigat ang dibdib ni Manuel. Anong ibig mong sabihin? Tahimik na natawa ang tikbalang. Hindi lamang kahoy ang pakay ninyo rito. Napaatras si Manuel. Naalala niya. Noong nakaraang linggo lamang ay may narinig siyang usapan ni Diego at ilang lalaki sa baryo tungkol sa lumang kwento ng kayamanang nakabaon sa kagubatan. Hindi niya iyon sineryoso noon. Ngunit ngayon, unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Hindi, bulong niya. Lumakas ang halakhak ng tikbalang. Akala mo ba nagkataon lang ang pagpasok ninyo rito? Tahimik si Manuel. Maya-maya ay mahina siyang nagsalita. Hindi sinabi sa akin ni Diego. Dahil alam niyang pipigilan mo siya. Parang gumuho ang bigat sa loob ni Manuel. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang napasigaw ang matandang lalaki. Tumakbo ka. Kasabay noon ay mabilis na gumapang palapit ang mga anino sa lupa. Napaatras si Manuel habang pilit umiiwas sa malamig nilang mga kamay. Tulungan mo kami. Huwag mo kaming iwan. Parang mababaliw si Manuel sa mga boses na pumapalibot sa kanya. Biglang hinawakan siya ng matandang lalaki sa braso. Makinig ka. Mabilis siyang napatingin dito. Ang tikbalang ay hindi makapangyarihan sa lahat ng lugar sa kagubatan. Ano pong ibig ninyong sabihin? May lugar dito na hindi niya kayang pasukin. Biglang nagliwanag ang pag-asa sa dibdib ni Manuel. Saan? Tahimik na tumingin ang matanda sa malayong bahagi ng kagubatan. Sa lumang kapilya, napakunot noo siya. May kapilya rito? Tumango ang matanda. Matagal na iyong abandonado, pero iyon lang ang lugar na hindi niya kayang lapitan. Muling umaling-aungaw ang galit na sigaw ng tikbalang. At sa isang iglap ay nagsimulang umugong ang buong paligid. Nanginginig ang lupa. Kumaluskos ng malakas ang mga puno. At kapag nahanap ko kayo roon, galit nitong sigaw, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakakita ng umaga. Mabilis na hinila ng matanda si Manuel. Tumakbo ka na. Ano naman po ang mangyayari sa inyo? Ngumiti ng mapait ang matanda. Matagal na akong pagod. Bago pa makapagsalita si Manuel ay itinulak na siya nito palayo. Hanapin mo ang kaibigan mo. Hindi na nagdalawang isip si Manuel at mabilis siyang tumakbo sa gitna ng kagubatan. Sa likuran niya ay naririnig niya ang malalakas na sigaw ng tikbalang at ang mga ungol ng mga ligaw na kaluluwa. Umahampas sa kanyang mukha ang mga sanga habang pilit siyang sumusulong sa makapal na dilim. Ngunit habang tumatakbo siya, bigla siyang napahinto. Sa pagitan ng mga puno sa unahan ay may isang taong nakatayo. Tahimik, nakatungo, at nang dahan-dahan itong mag-angat ng ulo ng lamig si Manuel. Dahil si Diego iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na itong mahabang itak habang ang mga mata nito ay ganap nang namumula sa ilalim ng liwanag ng buwan. Huminto si Manuel habang hingal na hingal
na nakatitig kay Diego sa gitna ng kagubatan. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha nito, sapat upang makita ang malaking pagbabago sa kanyang kaibigan. Namumula ang mga mata nito. Maputla ang balat. At ang dating maamong mukha ay napalitan ng malamig na tingin na tila hindi na tao. Mahigpit nitong hawak ang mahabang itak habang tahimik na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Diego, mahina ngunit nanginginig na tawag ni Manuel. Hindi agad sumagot ang kanyang kaibigan. Unti-unti lamang itong nag-angat ng tingin at saka ngumiti. Ngunit hindi iyon ang ngiting nakasanayan ni Manuel. May kakaibang galit at lamig na nakapaloob doon. Bakit ka pa bumalik? Mababa nitong tanong. Nanikip ang dibdib ni Manuel. Susunduin kita. Mahinang natawa si Diego. Hindi mo na ako kailangang iligtas. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid nila. Kumaluskos ang mga dahon habang tila umiikot ang kadiliman sa pagitan ng mga puno. Hindi ikaw ang nagsasalita, sabi ni Manuel habang dahan-dahang lumalapit. Humigpit ang hawak ni Diego sa itak. Huwag kang lalapit. Huminto si Manuel. Tahimik silang nagtitigan habang ang hangin ay patuloy na umiihip sa paligid nila. Sa malayo ay muling narinig ang mahinang halakhak ng tikbalang. Parang nanonood lamang ito. Parang naghihintay. Diego, makinig ka sa akin, sabi ni Manuel. Uuwi tayo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Diego. Mula sa malamig na tingin ay naging puno iyon ng galit. Umuwi? Malakas nitong sabi. Para saan? Nagulat si Manuel. Anong ibig mong sabihin? Para marinig ulit ang pangungutya ng mga tao? Napayuko si Manuel. Hindi lahat. Hindi mo naiintindihan. Biglang sumigaw si Diego habang nanginginig ang buong katawan. Habang ikaw, palaging pinupuri. Nanlaki ang mata ni Manuel. Kaibigan, ako palagi ang nasa likod mo. Tahimik na napaatras si Manuel. Hindi niya akalaing ganoon kabigat ang dinadala ni Diego sa loob ng maraming taon. Unti-unting napuno ng lungkot ang kanyang dibdib. Bakit hindi mo sinabi? Mapait na natawa si Diego. Dahil alam kong hindi mo maiintindihan. Biglang umugong ang halakhak ng tikbalang sa kagubatan. At ngayon, malalim nitong sabi mula sa dilim, nakikita mo na ang totoong laman ng puso niya. Tumahimik ka, sigaw ni Manuel. Kasabay noon ay biglang lumakas ang hangin. At mula sa likod ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang tikbalang. Mas nakakatakot ito ngayon. Mas malaki. Ang maitim nitong balahibo ay tila gumagalaw, habang ang mapupulang mata ay nakatitig kay Manuel. Tingnan mo siya, sabi nito habang nakangisi. Galit, inggit, pagod. Unti-unting lumapit ang nilalang kay Diego, at binigyan ko lamang siya ng lakas. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Manuel. Sinisira mo siya, humalakhak ang tikbalang. Hindi ako ang sumira sa kanya. Tahimik na bumagsak ang tingin ni Manuel kay Diego.
At doon niya nakita may luha sa gilid ng mga mata nito. Parang may bahagi pa rin ng kanyang kaibigan na lumalaban. "Diego," mahina niyang sabi. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang kaibigan. At kung tama siya, mahina nitong tanong. Nanikip ang dibdib ni Manuel. "Hindi. Paano mo nasabi?" "Dahil magkaibigan tayo." Tahimik na napatitig si Diego sa kanya. "Hindi kita iniwan noon," pagpapatuloy ni Manuel. "At hindi rin kita iiwan ngayon." Biglang nanginig ang kamay ni Diego na may hawak ng itak. Parang may laban sa loob ng isip nito. Napansin iyon ng tikbalang. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng nilalang. "Mahina ka," malamig nitong sabi kay Diego. Biglang napahawak sa ulo si Diego habang napasigaw sa sakit. "Tumigil ka!" Lumakas ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng puno sa paligid nila at saka muling nagsalita ang tikbalang sa mabigat na boses. "Pumili ka." Unti-unti nitong itinutok ang matulis na kuko kay Manuel. Siya. Pagkatapos ay itinuro nito ang madilim na bahagi ng kagubatan. "O ang kalayaang hinahanap mo?" Nanlamig si Manuel. "Anong ginagawa mo sa kanya?" "Binibigyan ko lamang siya ng pagkakataon." Napaluha si Diego habang nanginginig. Parang unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa sarili. Mabilis na lumapit si Manuel. "Diego!" Ngunit sa isang iglap ay itinutok ng kaibigan ang itak sa kanya. Huminto si Manuel. Pareho silang nanginginig. "Atras!" bulong ni Diego. "Hindi." "Pakiusap." Napansin ni Manuel ang sakit sa mga mata nito. Parang ayaw nitong gawin iyon, ngunit may kung anong pumipilit sa kanya. Muling umugong ang boses ng tikbalang. "Patayin mo siya." Nanlaki ang mata ni Manuel. At kasabay noon ay mas lalong nanginig si Diego habang unti-unting humihigpit ang hawak nito sa itak. "Hindi!" bulong nito. "Patayin mo siya!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ng tikbalang sa buong kagubatan. At sa isang iglap mabilis na sumugod si Diego. Hawak ang itak diretso kay Manuel. Mabilis na sumugod si Diego habang hawak ang mahabang itak. Nanlaki ang mata ni Manuel, ngunit hindi siya nakagalaw agad sa sobrang gulat. Sa huling sandali ay mabilis siyang umiwas. Malakas na tumama ang itak sa puno sa kanyang likuran. Napahawak si Diego sa ulo habang mabigat ang paghinga nito. "Tumakbo ka," nanginginig nitong sabi. "Hindi kita iiwan," sigaw ni Manuel. Muling umugong ang malalim na halakhak ng tikbalang sa paligid nila. "Mahina ka," malamig nitong sabi kay Diego. "Kaya ka palaging natatapakan." Biglang sumigaw si Diego habang tila pinipiga ang kanyang isip. "Tumigil ka!" Lumakas ang hangin. Nagsimulang umikot ang makapal na hamog sa paligid nilang dalawa habang ang mga puno ay tila gumagalaw palapit sa kanila. Pakiramdam ni Manuel ay muli silang nililigaw ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi siya nagpadaig sa takot.
Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg habang nakatingin sa kaibigan. "Diego, makinig ka sa akin." Unti-unting nag-angat ng ulo si Diego. May luha sa mga mata nito habang nanginginig ang hawak sa itak. "Hindi ko na kaya." "Kaya mo!" Biglang lumitaw ang tikbalang mula sa makapal na hamog. Mas nakakatakot ito ngayon. Ang maitim nitong katawan ay tila mas lumaki habang ang mga mata ay parang apoy sa gitna ng dilim. Lumapit ito kay Diego at marahang inilagay ang kamay sa balikat nito. "Tingnan mo siya," bulong nito. "Hindi kanya kailanman maiintindihan." Nanlumo si Diego. "At kahit makabalik kayo sa baryo, pagpapatuloy ng tikbalang, mananatili ka pa ring anino niya." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Manuel nang marinig iyon. Ngunit bago pa muling magsalita ang nilalang, ay mabilis siyang humakbang palapit kay Diego. "Hindi totoo iyan." Tahimik na tumingin sa kanya ang kaibigan. "Magkaibigan tayo simula pagkabata," sabi ni Manuel. "Kung nasaktan kita nang hindi ko alam, patawarin mo ako." Nanlaki ang mata ni Diego. "Pero hindi kita minamaliit," pagpapatuloy ni Manuel. "At hindi kita iiwan dito." Biglang umugong ang galit na sigaw ng tikbalang. "Sinunggaling!" Kasabay noon ay mabilis itong sumugod kay Manuel. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang, ay biglang humarang si Diego. Nanlaki ang mata ni Manuel. "Diego!" Mahigpit na itinulak ni Diego ang tikbalang palayo habang sumisigaw. "Tumigil ka na!" Biglang umugong ang buong kagubatan. Nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng balete habang umiikot ang malamig na hangin sa paligid nila. Galit na tumingin ang tikbalang kay Diego. "Pinipili mo siya?" Humihingal na tumango si Diego. "At pipiliin ko siya kahit kailan." Parang yumanig ang buong kagubatan sa galit ng nilalang. Mabilis nitong winasiwas ang matulis nitong kuko. Napaatras si Diego, ngunit nasugatan ang kanyang braso. "Diego!" sigaw ni Manuel. Agad niya itong inalalayan habang mabilis na inilabas ang natitirang asin sa kanyang bulsa. Naalala niya ang bilin ng matandang babae. Hindi gusto ng mga nilalang ng kagubatan ang asin, at sa isang iglap ay ibinato niya iyon diretso sa tikbalang. Umaling-aungaw ang nakakabinging sigaw ng nilalang. Parang nasusunog ang balat nito habang mabilis itong umatras. Lumakas ang hangin. Nagsimulang manginig ang mga puno. At saka biglang nagliwanag ang anting-anting sa leeg ni Manuel. Nanlaki ang mata nilang dalawa. Kasabay noon ay may narinig silang malayong tunog ng kampana. Mahina, ngunit malinaw. Napatingin si Diego sa malayo. Ang kapilya. Naalala ni Manuel ang sinabi ng matandang lalaki. Ang lumang kapilya lamang ang lugar na hindi kayang pasukin ng tikbalang. "Tumakbo tayo," sigaw ni Manuel. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at mabilis silang tumakbo sa gitna ng kagubatan habang humahabol sa kanila ang galit na tikbalang. Humahampas sa kanilang katawan ang mga sanga.
madulas ang lupa. At sa paligid nila ay nagsimulang lumitaw ang mga anino ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila hindi sila hinahabol ng mga ito. Sa halip tahimik silang nakatingin habang tumatakbo ang magkaibigan. Parang umaasa, parang hinihintay na may makawala rin sa wakas. Patuloy na umugong ang galit na sigaw ng tikbalang sa likuran nila. Hindi kayo makakatakas. Ngunit hindi tumigil sina Manuel at Diego. Hanggang sa wakas ay nakita nila sa gitna ng kagubatan ang isang lumang kapilyang bato. Sirang-sira na ito at balot ng lumot, ngunit may mahinang liwanag na nagmumula sa loob. Mabilis silang pumasok. At sa mismong sandaling makapasok sila, may malakas na puwersang tumulak sa tikbalang palabas. Umalingaw-ngaw ang galit nitong sigaw, habang tila hindi ito makalapit sa kapilya. Umihingal na bumagsak sa sahig sina Manuel at Diego. Tahimik silang napatingin sa isa't isa. Pagkatapos ay biglang napaluha si Diego. Patawad. Mahigpit siyang niyakap ni Manuel. Uuwi tayo. Sa labas ng kapilya ay patuloy na nakatitig ang tikbalang sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na iyon, unti-unting naglalaho ang mapupula nitong mga mata sa gitna ng dilim. At kasabay ng pagputok ng unang liwanag ng umaga, ay dahan-dahang humupa ang malamig na hangin ng kagubatan. Nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga taga-baryo sina Manuel at Diego malapit sa gilid ng gubat, mahina, sugatan. Ngunit buhay, walang naniwala sa kanilang kwento. May ilan pang nagsabing baka naligaw lamang sila. Ngunit mula noon ay hindi na muling nagtangkang pumasok ng malalim sa kagubatan ang dalawang magkaibigan. At tuwing sasapit ang gabi, minsan ay may naririnig pa rin silang mahinang yabag ng kabayo mula sa malayong bahagi ng gubat. Kasabay ng malamig na hangin na tila nagpapaalala na may mga lugar sa mundo na hindi kailanman dapat gambalain ng tao. Wakas